Ayun, good morning sa inyong lahat yan mga kaloy, mga master. Welcome back dito sa panibagong vlog natin. Again, kung bago ka pa sa YouTube channel mga kaloy, papindot na lang yung notification bell at pa-subscribe na din para updated kayo sa sunod nating mga video. So ngayong araw na ito mga kaloy, meron tayong ginawang Prince door. Share ko lang sa inyo kung paano ginagawa ito mga kaloy. Ayan na. Ayan, diba? Prince door ito mga kaloy na buo ang salamin. Kadalasan kasing mga kaloy gumagawa nito, ang talagang totoong Prince door ay hiwa-hiwalay ang salamin. Diba? Yung kadalasan hiwalay ang salamin kasi pag nabasag nga yung isa, yun lang papalitan. So ito ginagawa ko mga kaloy, design lang itong pinaka-Prince door niya, dikit lang. Pag nabasag ito, siyempre palitan natin lahat at palitan natin yung salamin at ibalik natin itong mga design. Dikit-dikit lang naman ito mga kaloy. Kasi ang purpose nito mga kaloy, malinis tingnan. Saka wala siya ganong silang makikita rito, di ba? Kung i-tubular natin yan, malalaki yung frame. Di ba? Papangit na tingnan kung Prince door natin, tapos lalaki ng frame, tapos hindi pa malinis kasi sisilant natin bawat isang salamin nun. So ito, ginagawa mga kaloy, parang malinis yung trabaho. Ha? Prince door pa rin naman siya, kaya lang. Hindi naman kasi ito basta-basta mabasag yung salamin ito kasi tempered glass din ito. Ha? Kaysa magpa-tempered tayo ng salamin, gusto nung may-ari kasi tempered. Isa-isahin natin ipapatempered yan, di ba? Sobrang mahal nun. Kaya ganito ang ginagawa natin, binuon na lang salamin natin. So gamit ko dito mga kaloy Prince door na to, 1 ang 3/4 by 4 ito pinaka-framing. At saka itong pinaka-design natin na 1/2 by 1 lang yan. Kabilaan ng dikit nito mga kaloy. Ginagawa ko kapon, ito muna, pinatuyo muna natin. So, dito sa kabila naman tayo. Yan, may mga naputol na ako insakto ng mga kaloy, dikit-dikit na lang natin. Kaya maganda yung natin, Prince door kasi malapad yung frame natin, saka maliliit lang yung pinaka-design, malinis tingnan. So ito mga kaloy, pinotol mo na ito kahapon, 1/2 by 1, kabilaan ang gagawin natin para magmukha talaga siya nga, wala ka makitang, kasi kung sa kabila ka lang kita yung mga dikit-dikit na sila. Nasa sa inyo naman kung kabilaan. Ginagamit ko rin, yung iba kasi gumagamit ito flat bar lang. Ganito mga kaloy, manipis ganito lang yung ginagamit ng iba. So hindi siya babagay kasi masyado siyang halos flat sa salamin. Mas maganda kasi yung ganito mga kaloy, pareho. Kahit pa paano, lutang siya sa salamin. At saka papantay siya dito sa isnakon natin. Yan, tinutumbok natin, halos pantay siya, di ba? O di maganda tingnan. Sa window, ito ginagamit ko mga kaloy kasi 38 series yung ginagamit natin, yung labas ko manipis. Kaya ginagamitan ko sa labas, flat bar, at yung loob noon ay ganito pa rin. May ginagawa kong Prince door ng karaan. Ito pa nga mga kaloy, mayroon pa dito. Ito. Pakita ko na rin sa inyo. So ito pa rin yung pinto na Prince window natin. Ayan So mayroon na nakakabit dyan. Itong labas ay flat bar lang. Pero pagdating sa loob, ito pa rin yung gamitin natin na tubular pa rin. Ito. Dikit-dikit lang to. Buo pa rin ang salamin nito. Kaya pag nabasag nga, papalitan natin lahat. Pero hindi basta-basta mabasag ito mga kaloy kasi tempered nga ang salamin. Diba? Buod na lang talagang martilyuhin ito, nababasag ito. So, tuloy natin yung pagdidikit mga kaloy. Saktong putol ko na ito lahat mga kaloy. Kung anong putol doon sa kapila, ganun pa rin ang putol doon sa loob. So, dikit-dikit na lang natin. Para pag tinutok natin yung aluminum, tapat-tapat na siya, di ba? Yung pagsilang natin mga kaloy, masyadong kapalag kasi pag diniin natin yung aluminum, lalabas yung silan, kakalat. Tansyahin natin na pag dinikit natin yung aluminum natin, hindi siya lalabas yung silan. Yan.
Ganyan lang mga kaloy, di ba? Tapos lagay natin itong pangapahalang niya. Tapat-tapat na lang natin yan, may pareho na yan, di ba? Hindi na may harapan, tutok lang yan. Sakmang putol na kasi ito lahat mga kaloy, silan-silan na lang natin. Mas mainam yung saktong-saktong pagkaputol mga kaloy para lapat-lapat yung ano, yung tumbukan ng aluminum. Talagang walang hiti. Di ba? Yan o, lapat na lapat lahat. Wala siyang... Kasi pangit pagka may awang yung dugtungan ng ano, ay tumbukan. Double door ito mga kaloy. Ito yung ano, kabila. May butas ito dito. Plus bolt ito. Tapos yung ginagamit ko nito, doorknob. Parang kahoy din na pinto ba, di doorknob. Kaya ginamitan ko ng mas makapal na aluminum. Kasi nga may doorknob nga ang gagamitin natin. Hindi naman pwede yung... Pakita ko sa inyo mamaya mga kaloy yung doorknob. May butas na yun. Ito yung left side ng pinto natin. Plus bolt lang ito, ginagamit dito. So ito yung kasama ito mga kaloy doon sa una kong pinupost na may mga kurba yung bintana, di ba? May arko. So pagka maganda yung putol natin mga kaloy, hindi na natin kailangan ano yun, ano? Yun, may mali nga ako dito mga kaloy. Ulitin, dapat nilagyan mo na ng sealant yung sa may ano. Dito dapat nilalagyan mo ng sealant pala itong pinaka snap-on. Para hindi kakalat yan. Nakalimutan kong lagyan. Bagay, kung maano ka magsilang mga kaloy, okay naman yun kahit na mahuli. Kaya mas maganda kasi una natin maisilan. Kalimutan kong lagyan ng silan muna. Sorry. So, gano'n naman talaga minsan makakalimutan natin. Kaya lang pangit pagka binaklas pa natin, kakalat yung silan. Hintayin pa natin na matuyo bago baklasin. Tuloy na lang natin dito. Doon na lang sa pangalawang pinto natin anuin. Ganun na kadali mga kaloy. Tuloy na natin itong pagsisilan nito ng sa pinakagilid. Yan. Dito ako nagkamali mga kaloy, sorry, tao lang. O dito dapat nilagyan muna natin ito dito, sa snap-on. Pero okay naman yan kahit mahuli ka, sa magaling mano ka magsilan, malinis ay magsilan. Ayos lang yun, kahit mahuli. Balahibo ng aso ah.
So, yun mga kalay, huwag niyong kalimutan yung gano'ng mga kalay. Kailangan mauna yung sealant natin doon sa side. Pero okay lang naman yan. Huwag niyo isama sa ano yung turo na gano'n. Huwag niyo apply sa sarili. Yung pagkakamali. Iwasan natin na magkamali para ayan, malinis naman. Ito may kunting sabit. Ayan. Okay na yan. Doon tayo sa pangalawang mga kalay, yung tuloy-tuloy natin video. Sa pangalawang pinto tayo, na partner nito. Ayan mga kalay, oh. Ito yung may doorknob, kaya may butas na yan. So doon na nakakabit na rin doorknob pagka na-install na to sa pinakaano niya, hamba. Para kasi pag kinabit natin yung doorknob dyan, mahirapan kayo pagkarga. Baka magasgas yung labo o mayup eh. Yan. Ganun pa rin yung gawin natin mga kalay. Yan. O yan. Medyo masikip nito konti. Okay. Masikip nga. Bawasan natin. Yan. Yung sinasabi ko dapat na na-sealant na natin ito bago natin ilagay ito mga design. Naligid yung kasi may kunting uwang itong snapon eh. Para hindi putol-putol yung silan, hindi bukol-bukol, diretso. Yan. So yan, kabit natin yung mga palang, ay yung mga design. Tulad na sinabi ko na tamang sealant lang. Ayan, muli sa mga baguhan dyan, kulang pa sa kaalaman sa pag-aluminum. Ito na yung pagkakataon ninyo na manonood. Para magkaroon lang kayo ng idea. Dagdag kaalaman ba? Ba? Maganda kasi mga ganito mga kaloy, no? Na mabilis yung pagkatrabaho natin kaysa isa-isahin nating butas yan, di ba? Trabaho yun. Pero pag ayan, isa-isahin mong tubular yan, tapos isnapunan mo, di ba? Napakatrabaho mo, ang tagal matapos. Hindi naman tumatawag na pandaraya mga kaaloy kasi bago natin ito ginagawa, humingi muna tayo ng pinapaliwanag natin sa may-ari na ganito mangyayari sa French door niya, di ba? Depende naman sa may-ari yan kung mapapayag natin kung gusto talaga niyang hiwa-hiwalay sa salamin, so wala tayong magawa dyan. Nasa pagpaliwanag lang yan mga kaaloy, mga customer natin. Yan, sumabit.
Bilis mga kaloy, basta yung putol natin ay pantay-pantay. Isang putol lang. Yan. Diba? So napakalinis mga kaloy, walang silant na lumalabas. Kulang isa. Kaya ta. Andito yung isa na masyal. Andito pala. Para sa ano pala yun? Para sa bintana pala yun. Yan. Diba? So, ganun ka ganda yung ginagawa natin mga kaloy, no? Uy! Andyan yung kamera ko. Ay, naka ano ko o yan, di ba? So, yung misis ko, nakaharang sa kamera. Sunsin ng mga kaloy. Ayan. So, ganun kalinis. O, kita mo yung mga tumbok mga kaloy. Ano ko lang sa inyo, lapit ko lang sa inyo yung... Ayan.